Nagpatuloy siya sa pagtakbo, hanggang sa napadpad sila sa isang luma at abandonadong bahay. Madilim ang paligid, ang tanging nagbibigay liwanag lang ang mga sinag na nanggagaling sa mga butas sa bubong at basag na bintana. Cervantes, sigaw mula sa likod niya. Lumingon siya at nakita niya si Enrique, pero ang ipinagtataka niya ay hindi nito kasama si Felipa. "Saan mo dinala si Felipa, Langya ka?" Galit na wika nito habang tinutok ang baril sa taong kinaiinisan niya. Tumawa lang ng napakalakas si Enrique at pang-asar na dinuro si Apollo. "Nagpapatawa ka ba? Bakit ko sasabihin sa'yo? Papatayin kitang Langya ka, Enrique. Napakadami mong kasalanan sa akin, sa amin ng aking pamilya, sa amin ni Felipa, kating-kati na akong patayin kang tarantado ka." "Oh, I'm so scared." Nagsukatan sila ng tingin, nag-aabang kung sino ba ang unang kakalabit ng getilyo, kapwa sila naghihitay ng pagkakataong patayin ang isa't isa. "Dapat na kitang patayin, Cervantes. At mapapasa akin na rin si Felipa." Ngumiti ng tipid si Apollo at mas hinigpitan ang hawak sa baril. "Sa tingin mo papayag ako? Walang magiging sayo, demonyo ka. Dahil akin lang siya, tandaan mo iyan." Boom! Boom! Sabay silang nagpaputok, pero ni isa sa kanila ay hindi tinamaan dahil madali nilang iniiwas ang sarili. Nagulat si Felipa nang makita si Tonya sa kanyang kinalalagyan. Tinanggal nito ang takip niya sa bibig at gayon din ang tali sa kanyang kamay at paa. "Paano? Di ba tinali ka rin nila? Maraming mga pulis sa labas, sila ang tumulong sa akin. Hinanap kita at buti na lang ay tama ang hinala ko na nandito ka." Nang matanggal ang tali ay agad-agad silang tumakbo at tangka ng tatakas ng motor, inig sila ng sunod-sunod na putok. Kinabahan si Felipa sa kutob na baka si Apollo iyon. Nagpatuloy pa ang putukan hanggang sa nawalan na ng bala si Apollo. Tuwang-tuwa naman si Enrique sa nakita. "Oh, wala ka ng bala. Kawawa ka naman, Cervantes, mukhang ako na talaga ang mananalo. Tumigil ka, hindi pa tapos ang laban. Lumaban ka ng patas." Sigaw ni Apollo. "Ano, ang gusto mo ba ay ibaba ko ang baril ko, at maglaban tayo ng mano-mano?" "I'm not stupid. Hindi ako padadala sa'yo. Bakit? Sa tingin mo pag pinatay mo ako ngayon, mamahalin ka na ni Felipa? Dream on. Mas lalo kanyang kasusuklaman. Ako lang ang mahal niya at wala nang iba." Nag-igting ang mga panga ni Enrique sa narinig. Lalo siyang nagngalit. "Wala akong pakialam sa ngayon. Goodbye, Cervantes," sabi nito sabay kalabit ng gatilyo. Napapikit na lamang si Apollo at hinihintay ang pagtama ng bala sa kanyang katawan, pero ilang segundo na ang nakakalipas pero wala pa rin siyang naramdaman, hanggang dumilat siya at halos madurog ang buong pagkatao niya. Hindi, parang napakabagal ng pangyayari. Ang dagwang katawan ng pinakamamahal niyang babae ay unti-unting natutamba papunta sa katawan niya. Iniharang ni Felipa ang sarili upang hindi masaktan si Apollo. Halos hindi makapagsalita si Apollo. Maraming mga bagay ang nasa isip niya ngayon, magulo, maingay, masakit. Sa kabila noon, inisip niya na panaginip na lamang ito. Pero, hindi siya nananaginip. Gising siya, gising na gising. At totoong-totoo ang lahat. Niyakap niya ang katawan ng asawa. Felipa, ilang beses niyang sinambit ang pangalan ng babaeng ngayon ay nasa mga bisig niya. Pero hindi ito sumasagot. Iniangat ng binata ang mga kamay niya, at doon na siya kinabahan dahil puno ito ng dugo. Felipa, gumising ka, pero hindi man lang ito gumalaw. Parang mababaliw na si Apollo sa nangyayari. Iyak siya ng iyak at paulit-ulit na sumisigaw na gumising si Felipa. Halos isumpa niya ang sarili sa nangyayari. Nais na niyang mamatay. Nagsidatingan ang mga kapulisan at ganoon din si Adolfo. Nag-aalala nitong tiningnan ng pinsang halos hindi matinag sa kakaiyak at mahigpit na yakap ang katawan ng kanyang asawa. Ngayon lamang niya nakitang ganito si Apollo. Ni minsan ay hindi ito nagpakita ng kahinaan. "Apollo, pakiusap, iligtas mo siya, humingi ka ng tulong." Basag ang boses ni Apollo, na para bang bata na iniwan ng kanyang ina. "Pero, Apollo, bingi ka ba? Sabi ko humingi ka ng tulong. Ano, hindi ka ba kikilos? Wala ka palang kwenta." Hindi alam ni Adolfo, pero parang naluluha siya sa nakikita.
Ibang-iba si Apollo ngayon, kita sa kanyang mga mata ang sakit. Marahil ay sobra talaga nitong mahal ang babae. Ipinantay ni Adolfo ang sarili kay Apollo. Kinuha niya ang kamay ni Felipa at pinulsuhan. Pumikit ng mariin si Adolfo, at iniwas ang tingin sa kanyang pinsan. "I'm so sorry, Apollo. Wala na siya." "Ano?" Kuwenilyuhan ni Apollo si Adolfo. "Gusto mo bang ikaw ang patayin ko?" "Buhay pa siya." "Buhay. Hindi siya pwedeng mawala. Alam mo kung bakit. Dahil mahal niya ako, mahal niya kami ng anak ko." "Tumigil ka. Wag mo akong baby wifey dyan at baka sipain kita." Sigaw ko kay Apollo habang dinuduro siya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko, pero agad ko itong binawi sa kanya. Ano siya? 3 araw siyang wala dahil doon sa business trip niya. Tapos malalaman ko pala na kasama niya pa ang secretary niyang ubod ng kati. Babae ako no. Alam ko kung anong nararamdaman ng isang tulad ko lalo na kung si Apollo ang pinag-uusapan. "Baby wifey, sige na, gabi na o. Doon ka na matulog sa room natin, sasakit ang likod mo dito sa sofa, sige ka. Sanay ako dito, tanda mo, dito mo kaya ako pinatutulog dati. Dati yun okay. Nagsisisi na ako na ginawa kong patulugin ang isang reyna sa isang maliit lang na sofa, kaya sige na please. Tabi na tayo. 3 araw kitang hindi nakita at nakasama kaya sabik na ako sayo." Sabi nito habang inaamoy-amoy ang buhok ko, hanggang sa bumaba ang mga labi nito sa aking pisngi papuntang leeg. Naramdaman ko na rin ang mga kamay nito na humahaplos sa aking mga braso. Ilang gabi rin akong nangulila sa kanya. Sa loob rin kasi ng 2 taon, walang kapalya-palya ang mga gabi, puwera na lang kung dinadatnan ako. Ito kasing unggoy na ito, sinanay ako. Ayun tuloy, inis na inis ako nang malaman kong aalis siya at mawawala ng ilang araw. Kaya ito, kahit na anong galit ko sa kanya ay nananalaytay pa rin sa aking katawan ang pagkanasa na makasama siyang muli, at ipaubaya ang sarili. Naramdaman ko na ang mga kamay nito sa loob ng aking night dress, at inabot ang aking dib, lalo akong nag-init at nagpakawala ng impit na ungol. "Please, baby wifey, let's continue this in our room." Wala na akong nagawa nang buhatin niya ako habang hindi napuputol ang maiinit na halik. Namist ko siya ng sobra. Naramdaman ko na lang na nakalapat na pala ang likod ko sa malambot na kama, hindi ko mang napansin. Unti-unti na niyang iniangat ang night dress ko at napangisi ako nang marinig ang malulutong na mura nito. "I missed your touch. I missed your voice. I missed your lips. I missed your smell, your body. Baby wifey, I missed you," bulong nito sa akin habang hinahalikan ang balikat ko. 3 days. Hindi kita nakita. Jeez, it was like a living hell. Then, do it now. Go to heaven. Bahagya kong nakita ang pag-angat ng sulok ng lobby nito. That's what I'm thinking right now. Ibubuhos kong lahat ng pangungulila ko sa iyo sa loob ng 3 gabi, in just 1 night, so be ready, baby wifey, he seductively said while looking at me. Parang kinalabutan ako sa sinabi niya, pero mas lalo akong na-excite, pinitik ko ang ilong nito na ikinangiwi niya, "I'll always be ready, for you." And then he owned my lips again na parang wala nang bukas. It's been 2 years. At heto, buhay na buhay ako. Humihinga, at masaya sa aking pamilya. Oo, nabuhay ako matapos ng pangyayari yon. Alam ko sa sarili ko na, hindi na ako hihinga pa. Nakaramdam na kasi ako ng kakaiba ng mag-agaw buhay ako, yung tipong may humihila sa akin. Pero nilakasan ko ang loob ko, inisip ko ang pamilya ko, inisip ko ang anak ko, inisip ko ang asawa ko, ang mga kapatid at ang tita ko. Kaya nagpapasalamat ako sa may kapal dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na mabuhay muli. Matapos noon, nagkapatawaran na kami ng pamilya ni Apollo, tinanggap na nila ako bilang manugang nila. Napakasaya ko dahil sa wakas, welcome na ako sa pamilya ng asawa ko. Month after, pinabinyagan na namin si Baby Audrey, nag-propose din sa akin si Apollo at binigyan ako ng isang totoong kasal. Yung kasal na alam kong hinding-hindi ko makakalimutan, ang saya-saya ko noon, at wala na akong hihilingin pa.
Si Enrique naman, nakulong siya. Pero, inilipat siya sa isang mental hospital dahil lumalala na raw ang sakit nito sa pag-iisip dulot ng pag-inom nito ng ipinagbabawal na gamot. Arnanan kung galit ako sa kanya. But I almost forgive him, dahil na rin siguro sa pinagsamahan namin. Nung unang dinalaw ko siya sa hospital ay hindi matinag ang pag-iyak at paghingi nito ng tawad, sabi niya pinagsisihan na niya ang lahat, at nangakong hindi na manggugulo pa dahil ganoon niya ako kamahal. I pray for him. Tuldok. Sana, hindi pa huli ang lahat para sa kanya. At sana, makahanap na rin siya ng babaeng magmamahal sa kanya ng buong buo. Napangiti ako nang makita ang nilalang na nasa tabi ko habang himbing na natutulog. This is all I dreamt of. Ang makita tuwing umaga ang lalaking mahal ko ng sobra. Napaluha ako nang wala sa oras. Hinawakan ko ang pisngi niya na ikinagising niya, papungas-pungas pa ito habang nakatitig sa akin, hanggang sa narinig na niya akong humihikbi. Hoy! Anong meron? Okay ka lang? Yes, I am. Hinawakan niya ang pisngi ko at pinahid ang mga luha ko gamit ang hinlalaki niya. Then, why are you sighing? You had a bad dream. Muli akong umiling at isinubsob ang sarili sa kanyang matipunong dibdib, ramdam ko ang pintig ng puso nito, umangat ang kamay na marahang humahaplos sa aking likod. Napaikit ako ng mariin at lalong isiniksik ang sarili sa kanya. I'm scared, ano ba talagang nangyayari sa iyo? Humigpit din ang pagkakayakap nito sa akin. Wala, na-miss lang talaga kita. You're so in love me, di ba? Mahal na mahal kita, ito naman. Lumuwang ang pagkakayakap nito sa akin at iniangat ang mukha ko para diretso akong mapatingin sa kanya. I love you more than you think, seryosong sabi nito. Nakaramdam ako ng init sa aking pisngi, the way he looked at me, the way he touched my face, grabe, nakakabaliw siya. I'd rather die, if I lost you that day. Napaluha akong muli sa mga sinabi niya. The man I used to love, oh God. Am I in heaven? Nang makita kong duguan ka at sabihin sa akin ni Afolpo na wala ka na. Parang gusto kong hugatin ang baril ng isang pulis at iputok yun sa sarili ko. Mangiyak-ngiyak nitong sabi. Lalong kumabog ang dibdib ko dahil sa lakas ng pintig ng puso ko. Nadadala ako sa sinasabi niya, pero hinayaan ko lang siyang magsalita. Tapos ngayon, ikaw, here, alive, breathing with me, sinumpa ko sa sarili ko na, hindi na kita iiwan pa. You're my life. My family is my life. Humigpit niyang hinawakan ang aking PC at naramdaman kong hahalikan niya ako. Hep, bakit? Gusto ko lang halikan you. Pinagod mo ako kagabi. Ilang round yung ginawa natin ha. Tapos hihirit ka pa ng kiss. Hindi ka ba nagsasawa? Hindi ako kailanman magsasawa sa iyo. You're perfectly enough for me. I want you in my life forever. Will you? Walang forever. Lifetime lang. Okay, lifetime. But lifetime isn't enough for me to loving you. I'll set another lifetime with you. Kaya ko yun, because I love you. Niyakap niya akong muli. Pero, paano kung hindi tayo ang itinadhana sa susunod na panahon? Paano kung may ibang bang? Akin ka Felipa, kahit sa ibang buhay. Hindi ako papayag na may ibang lalaki na hawakan ka tulad ng ginagawa ko. Hindi ako papayag na maramdaman nila ang nararamdaman ko para sa iyo ngayon. Makasarili ako, Felipa, take note, I do not share what's mine. You are mine, my Felipa, hinalikan niya ako sa noo. Kaya nga, iniangat niya ang sarili at may kinuhang kung ano sa mini drawer, nanlaki ako nang mapagtanto ko kung ano iyon, para bang lalong bumugso ang damdamin ko para sa kanya. Itinapat niya sa akin ang maliit na kahon at binuksan iyon. Naluha ako nang makita kung gaano kaganda ang bagay na iyon. Kumalabog ang puso ko at parang kahit anong oras ay aatakihin ako. Hinalikan niya ako sa pisngi, marahil ay kinuha niya ang atensyon ko, baby wifey. Mabigat ang paghinga nito na anumoy unang beses niyang gagawin. Will you marry me, for the second time? Please say yes. I will not accept no for the answer.
Pinilit kong ngumiti, kahit ayaw patinag ng luha ko. Sabi mo hindi mo tatanggapin ang no, diba? Eh di syempre, oo ang sagot ko. Masaya kong sabi. Napangiti ito ng malapad, at natarantang kinuha ang kamay ko at isinuot iyon sa aking palasing-singan. Perfect, beautiful as you. Ngumiti rin ako sa kanya at may kinuha sa ilalim ng unan ko, akala mo ikaw lang ang may sorpresa. Iniangat ko iyon, sapat para makita niya. What's that? Adik ka talaga. Pregnancy test. Sabay irap ko sa kanya. Gulat itong napatingin sa akin. Is it means? 2 buwan. Ninas ako ng ilang saglit pa ay wala lang itong reaksyon. Tinapik ko ang balikat nito at agad naman itong tumalon pababa ng kama na kinagulat ko. What the heck? Tumatalon siya nang walang kahit anong saplot sa cut-on. Tinakpan ko ang mga mata ko. Tumigil ka nga, unggoy ka. Ang laswa. Wow! Daddy na uli ako. Yippee! Yaho! Sigaw nito habang patuloy pa rin sa pagtalon. Apollo! Isa! Halos tumalon ako sa gulat nang lumundag ito sa aking harapan at marahan akong hiniga sa kama, binigyan niya ako ng isang mapusok ng halik hanggang sa naging marahan ito. Hingal na hingal kaming humiwalay sa isa't isa. I love you, I love you, I love you, I'm so in love with you, baby wifey. Thank you for giving me a second chance. I love you again and again, and I won't ever let your tears. I love you, baby hubby. I will love you until my last breath. Promise. Ngumuso ito sa akin. Ano ba yan, haba ng speech ko? Pero hindi nasusukat ang pagmamahal sa pagsabi lang ng mahal kita. There's no perfect words for that. I love you more than the words can say. Ngumiti ito sa akin at sinunggabang muli ako ng halik. I kissed him back, like this is my last time. But I wish, this is not the last. Lumalim ang halik niya at mukhang may kababalaghan na namang mangyayari, pero natigil kami nang bumukas ang pinto at iniluwa ang pumupungas naming anak, Audrey. Daddy, Mommy, nagkatinginan kami ni Apollo, at nakita ko ang pagkadesmayado ito. Yes baby, can I sleep again with you? Natauhan kami sa sinabi niya at mabilis hinila ni Felipa at tinakip sa kanyang katawan. Pumunta siya sa banyo para magbihis, si Audrey naman ay pinaakyat ko sa kama at hinalikan. Humiga ito at ipinatong ang kamay sa aking tiyan. Ilang saglit pa ay nakita ko nang nakabihis na si Apollo, tumabi ito sa amin at binigyan ng halik sa pisngi ang aming anak. It's too early. Can we sleep again? Sure, nakangiti nitong sabi at humiga na rin, sabay naming niyakap ang aming anak. Ito ang pamilyang ipinagdasal ko ng husto. At nagpapasalamat ako, dahil mayroon na ako. I love you, Felipa Cervantes, bulong ni Apollo na ngayon ay nakapikit na. Muli na namang tumulo ang aking silent tears. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi mula sa sakit. Ito ay mula sa kaligayahan. Mahal kita.